Loretta, the administrator of this campus. Malapit sa akin si Pastor Loretta kasi kapuso yan, kapamilya, ano ba? Kapatid. Kasi talagang ayan, sent out ng Christ Baptist Church sa Pinlupa, si Pastor Joey Conway. At si Pastor Joey Conway has been my counselor, hindi pa po ako pastor. Kanya malalim ang pinagsasamahan sa ating EVP, Northern Luzon, Doc Vic Sandig. Maraming salamat po. You will be missing my mom. Yes. And my good friend, ang ating presidente, si Dr. Ferdy Marasica. Just to see him with us and to stand behind this pulpit. Kung hindi niyo siya kilala, ipapakilala ko siya sa inyo, ha? He is a work of miracle. For him to be able to be with us and to stand here and do the things that he needs to do is a manifestation of a great miracle. Kanya, iintindihin niyo siya. Kaya simula nung nangyari sa kanya yun, ngayon ko lang sasabihin publicly na talagang I have committed myself to be of assistance to him at sa ating teaching. At ang ating theology ay ang ating school ay by its name, speak for itself. Piedmont, alam natin yan, yan ay it has an international recognition. So, Asia Pacific, so malawak na ang ating naabot. Meron na po tayo. In fact, very soon, they will be in Singapore and later on in Japan. In fact, this week or next week, this week na nga, they will be again sa Rizal para sa recognition naman ng isang campus doon being operated by one of our administrators who happens to be also a missionary to Africa. Dala-dala po ang ating at saka yung ating system, research and graduate school system. Speak for itself. Bakit? It is a continuing study. Ang learning has no termination, has no end. And we need to be continuously learning, especially Bible education. I will not be speaking on the subject of Bible education, the greatest education. Every believer should attain. Sapagkat yan ang madalas pong theme sinasabi pagka ako ang tagapagsalita sa maraming mga campuses natin. But sapagkat meron tayong theme for today, I will be addressing that. Pero kung makikita ninyo, naka-highlight po yan ay 1 Corinthians chapter 1 and verse 11. Kung yan lang ang babasahin ko, hindi ninyo maiintindihan just by looking at one verse. Kanya, to give justice to the Word of God, I will be covering the entire chapter this morning. Pagkat graduation naman ito, tayo ay Bible school. Dapat mahal nyo ang salita ng Diyos. Amen. Huwag na tayo magpaklase dito. Bible student ka, Bible graduate ka, binigyan ka ng recognition. Bible must be part of your life. Amen. Kanya, ano yung pinaka-last na epistle na sinulat ng Apostle? Ano yung pinaka-last epistle na sinulat ng Apostle? Ano? Yung mga tingin nyo na yan, kala nyo, nasa ko yung sagot. Hindi ba naituro sa inyo?
What was the last epistle Apostle Paul wrote? Habang iniisip ninyo, ang ating New Testament scriptures is composed of how many books? 27. Mga basics. Wala pa tayo sa doctrine. Laglagan na kayo pag kumpara sa Pedro. Kasi, we're giving you honor. I will raise my hand over you. Okay. Bigyan niyo ako ng kalayaan at kagalakan na itaas ko ang kamay ko. Sapagkat si Apostle Paul ang nagsabi, laying hands suddenly on no man. Ngayon ko lang kayo nakita. Nakatoga na. I will not be impressed you wearing a robe. I need to squeeze out something from you. Unahan niyo mga kapatid. And by the way, if anyone will accuse Pastor Joey Reyes of doctrine, they be better ready. Lahat ng turo ko nasa social media. Mag-put up kayo ng Pastor's Council, Senior and Junior. Alike, kilala ko at hindi ko kilala. Amen. Examine my doctrine. Baka pagka kayo ang tanungin ko, kayo ang bumaligtad. Huwag niyo akong abulin sa doktrina mga kapatid. Alright? More than 2 years na ako nag-preach sa church namin na walang outline, exposition. Verse by verse. Comparing scriptures with scriptures. You want to know my doctrine? Go to my timeline. Lahat ng turo ko public. Hanggang yung huling mga preaching ko sa Isabela. Apostle Paul wrote 13 books in the New Testament. Almost half of the total number of books we have in the New Testament. If you will come to his name, the book of Hebrews, for there are pastors and theologians saying that the book of Hebrews was written by the Apostle Paul. But don't you be dogmatic on that because you have no evidence. Right? Para pag sinabi mo yan, pakitaan mo na evidence. So if we will count the book of Hebrews under his name, so that would make what? 40 epistles. More than half of the New Testament. Kaya kung kayo ay nag-iisip-isip pa, ang karamihan ng doktrina natin sa New Testament was written by Paul. Hindi ko sinasabing huwag nyo nang basahin ang Old Testament and the entire 66 books. No one is saying that. Pero sa panahon natin ngayon, Apostle Paul wrote many of our doctrine, especially the church age. Okay? So, kanya tayo po ay magkaintindihan lamang. Huwag kayong maniwala sa mga sabi-sabi ng iba na si Pastor Joey ay nag-iba na ng doktrina. Hindi po ako nag-iba ng doktrina. I went deeper in the Bible. Amen. Amen. Kung kayo superficial lang, malulunod kayo pag sumama kayo sa akin. Because I dive deeper. Amen. Kung kayo basta-basta lang nagbabasa, walang understanding. Mag-extemporaneous lang ako. Malulunod kayo mga kapatid. Because if you don't know your Bible, you will be at loss. What was the oldest epistle written by Paul? 2 Timothy. That's the last epistle written before he was martyred. So kung 2 Timothy yun, 1 Timothy is among the last. Kanya makikita natin, maraming mahalaga sa mga huling habilin, di ba? Kahit ang Panginoon Kristo, yung mga huling habilin niya, importante yun. Alright. Now, let's go to 1 Timothy chapter 1. And by the way, if you are reading the scripture, read the scripture as if you were the one who wrote it.
All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for truth, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Diba? Title of our message today is Doctrine, a Lifestyle. Doctrine is a lifestyle. You can never separate doctrine from morality. Biblical doctrine and biblical morality are inseparable in the life of a ministry. I will prove it to you. Verse 1. Paul, an apostle of Jesus Christ by the commandment of God, whose commandment? God, our Savior, and Lord Jesus Christ, which is our hope. Yan natin expound dyan. Bakit hope natin ang Panginoon Kristo? Without Him, you will never have a hope of eternal life. And the hope of everything that you need while you are still on earth. Wala ka pa naman sa langit. Diba? Amen. Kanya yung mga pag-asa na pinangako ng Panginoon na kay Kristo. Kanya meron sinasabing faith of Christ and faith in Christ. Alam niyo mga kapatid, akala niyo preposition lang yan. Ha? Follow me and I will teach you faith of Christ and faith in Christ. What is the relation of these two faith when it comes to your salvation? Hindi natin pag-aaralan yan, pero magalit na kayo. Kinikilos na utak nyo, ba? Sabi niya, Paul, the writer, his salutation, unto whom? Verse 2. Unto Timothy, my own son in the faith. Bakit? He personally trained Timothy. He brought him in his missionary journeys. At pahingitan ninyo kung bakit. Sabi rito, grace, mercy, and peace from God, our Father, and Jesus Christ, our Lord. As I besought thee to abide still at Ephesus. Bakit niya pinag-usapan si Timothy na siya ay manatili sa Ephesus? Ephesus is one of the churches that the Apostle Paul planted. Now, sabi rito, when I went unto Macedonia. So, siya ay magpupunta sa Macedonia to start a new work. Now, Pauline discipline is, si Paul, maraming mga itinayo na mga churches, pero wala siyang iniwan na namatay. Amen. It's not a Pauline discipline na kanya kaalis, pastor ka sapagkat patay na yung simbahan mo. Magsasalip ang sisimulaan ng pagbabago, mahiya ka kay Apostle Paul. Sapagkat si Apostle Paul, nagsisimula ng gawain hindi dahil namatay ang Ephesus. He left a young preacher by the name of Timothy para magpastor ka. Kanya ito yung sulat niya kay Timothy. That's the context. Are you with me? Iiwanan niya, pupunta siya sa Macedonia. So, kanya ngayon pa lang, pag binabasa niya yung 1st and 2nd Timothy, isipin niyo, bakit niya sinulatan si Timothy? Because he is a young pastor, he will take care of the church at Ephesus started by Paul. Ang ibig sabihin nito, he will be filling in the shoes of Paul. Amen. Mahirap, madali ba? To fill the shoes of Paul. Like for example, Pastor Loretta is now with his Savior. Meron na bang pastor talaga rito? Wala pa. Right? Bakit? Sapagkat hindi naman siya papalitan. Because he is irreplaceable. Amen. He is a God-called man. He is irreplaceable. Amen. Pero yung papalit sa kanya must be what? Worthy. Like Joshua to Moses. Amen. Naunawaan niyo mga kapatid? You are not replacing a person. Hindi mo sinasubstitute. You are continuing in the legacy. Kanya nga sinasabi ni Apostle Paul, I am careful to build on someone else's foundation.
Nirespeto natin kung sino nagsimula rito. Ang pioneering work kaya mahirap. Yung iba sa inyo, dumating na lang kayo rito tapos magbubulo pa kayo. Oh. Huwag kang bastos. Dumating ka na lang dito. Kung ikaw ay galing sa ibang simbahan, may sarili kang orientation, kalimutan mo yun. Makikibagay ka rito. Para walang kaguluhan. Naintindihan niyo mga kapatid? Sa amin, babatukain kita. So, sabi niya dyan, that thou mightest charge some that they teach no other doctrine. That's continuing. Huwag mong pahintulutan na mayroong tatayo dyan at magtuturo ng ibang doktrina niya. So, ang issue is that thou might charge some that they teach no other doctrine. What was the commission to Timothy? Keep the doctrine pure. Are you with me? Kanya ako ay binigyan ni Dr. Ferdy Marasigan ng kauna-unahang masteral recognition. You know what was the effect of that on me? Nag-aral ako. Nag-aral ako. Hindi pwedeng meron akong recognition na masteral. Master of what? Master of what? Theological course yan. Hindi dapat Master of the Bible. Kaya nag-aral talaga ako. No? Kanya akala nyo, tapos na kayo? Research and graduate school system. You need to continue on study. Are you with me? Alright? So, yan ang charge kay Timothy. Neither give heed to what? Fables and endless genealogies which minister question rather than what? Godly edifying which is in faith, so do. Huwag kayong makipag-participate sa mga magugulo sa social media. And don't take your doctrine from the social media. Amen. Basta bakit pa na yung sulat mo? Sapagkat nagtuturo ako. Alright? Pero yung mga hindi nakakaintindi na magbabas lang doon. Alam niyo mga kapatid, dati sinasagot ko yan. Pagkabastos ka, makikita mo, bastos din ako. Pero sabi ko, teka muna, parang at the expense of nagbabasa. Kaya ngayon, magalang na ako. Pero ang hobby ko, pagka bastos, simple lang, less stress in life. Delete comment, block the user. Amen. Kaya makikita nyo doon yung mga positive. Amen, lahat, tama. Ganun. Para, kasi di ba tayo nag-create ng debate. Debate is sin. Bakit? Kasi truth na pinag-uusapan natin eh. Truth is non-debatable. Right? Pero ako sumusulat to stir up what? Imaginations of the mind so that mag-aral ka. Ano nyo? Kahit na yung mga Amerikano, yung huling sinulat ko, ano sabi ko? Are you cursed if you do not give your tithes? Alam niyo mga kapatid, kahit na mga theologians, hindi theology ang problema nila. Ang problema nila, reading comprehension. It's not about whether you give or not to give your tithes. Ang tanong ko, are you cursed? Kasi pinananakot, pag hindi ka nagbigay ng tithes, susumpain ka ng Panginoon. Saan sa New Testament scripture yan? Saan yan sa sulat ni Apostle Paul? Ang mga sagot sa akin, hindi ka na pala nagtuturo na tithes. Wala akong kinalaman sa pagka-tithes yun, ano ka ba? Ang tanong ko, isusumpa ka ba ng Panginoon sa New Testament? O, kanyang pagkakaiba, sa Old Testament, talagang susumpain ka. Sa New Testament, bakit wala sumpa? O, buti pa kayo, alam nyo. Sila hindi na alam nyo. Kanya yung rightly dividing, right dividers, hindi po grupo ng mga tao yan. Yan po ay sistema ng
hermeneutics. Paano mag-aaral ng salita ng Diyos? Pagka alam mo ang pagkakaiba ng Diyos at saka ng diablo, right dividing yon. Pagka alam mo unrighteousness and sinfulness, right dividing yon. Pagka alam mo na magkaiba ang Israel at saka ang church, right dividing yon. Pag alam mo na magkaiba ang Jew at saka Gentile, right dividing yon. Hindi mo pwedeng paghaluin yung hindi pagkaparehas. Amen. Oh, kaya yung mga right dividers na yan, kasama ako doon. Akala nila grupo ng tao yun. Hindi grupo ng tao yun, mga kapatid. It's a system of theology. Na kung hindi ka right divider, pumira, magkakalahok-lahok ka, masarap kumain ng pakbet, masarap kumain ng halo-halo. Pero pagdating sa doktrina, hindi po pwede. Intindihan niyo ako. And by the way, meron iba dyan, manonood ng video ko, ikakarap. At pagkatapos doon na mag-in, alam niyo mga kapatid, makinig kayo. No, ako'y magsimula ng pagtuturo on progressive revelation. I was able to go through for 4 to 5 weeks. Bawat linggo at least 3 pagtuturo. So sabihin na lang natin na 4, 3 times 4, that is how many lessons? 12 lessons. Sabi ko, huwag mong panoorin yung lesson 3 na hindi mo pa napapanood yung lesson 1. Bakit? Kasi nga progressive, foundational yun. No? Hindi mo maiintindihan ang lesson number 3 without going through first lesson number 1. Yan ang naman ang pakiusap ko. Kasi ganyan ako magturo. Wala akong iiwanan. Puro foundational. Unuhan niyo mga kapatid. Alright? Hindi ako patalong-talong sa scripture. Bagamat pag-aaralan natin ng 1 Timothy, we're comparing scripture with scriptures. Hindi pwedeng magbabasa ka ng isang verse, tatakpan mo yung Bible mo, at pagkatapos magsasalita na ng isang oras. That is traditional. Hindi po yan sa patuloy. Kaya sabi ko, panoorin mo ng buo. At ang isang lesson ko po, tumatagal ng 1 oras kalahati. Pinakamaigit. Kanya kung gusto mong matuto, panoorin mo in its entirety. Wala namang gumagawa. Tapos yak-yak ng yak-yak. Sasabihin, ako'y apostate. Harapin mo. Senior pastor o hindi, lahat sila. Examinin ako in a public examination. Pag napatunayan nilang mali ako, ako'y magre-resign from the preaching ministry. That's my commitment. Pero pagkatama ako, anong gagawin ng council? Alam mo naman ako lang may risk. Ako lang magre-resign pagka mali ako. Paano kung napatunayan kung tama ako at mali sila? Lalaban ba sila? Mga kapatid, I have been making that announcement since the foundation of the world. Hanggang ngayon, wala pa. Matatapang lang sila pagka hindi ako maharap. Umarap sila. Right? Sabi niya, neither give in to fables and endless genealogies which minister questions, rather than what? Godly edification. Dapat hanap tayo na magpapatibay sa atin. Magpapalago sa atin sa kaalaman. Now, the end of the commandment is what? Charity out of a pure heart. Not only love, but out of a pure heart. Don't you know that love is the most abused word nowadays? Lahat ng umalis sa akin, the very last day before they left, they told me that they love me. Tapos umalis. Ano paniniwalaan mo? Ano paniniwalaan mo? Size? You see? Love out of a pure heart. Alam niyo mga kapatid, kung differences lang ang pag-uusapan, marami kami differences ni Dr. Di Marasida. Marami kami differences ni Dr. Dick Sandy.
Tingnan mo na lang itsura namin. Di ba mas pogi siya? Different na yan eh. Oh. Pero, is it an issue between us? Nai-insecure ako sa kanya dahil mas pogi siya. Pero, I will never make that an issue against him. Ano po? Kaya magkakasama kami. Ano sabi dyan? Charity out of a pure heart and what? Good conscience. Good conscience. Bakit? Sapagkat merong defiled, merong seared, at merong evil conscience. As sinasabi ni Apostle Paul, good conscience. Your conscience is you. Ang witness na haharap sa iyo sa harapan ng Panginoon. And by the way, huwag niyo akong hamunin magsalita ng conscience sapagkat series of presence sa church namin. Pag sinabing conscience, ang magte-testify sa iyo sa harapan ng Panginoon is your conscience. Kanya, if your conscience is what? Convicting you, listen to your conscience. Sapagkat dalawa lang ang ginagawa ng conscience sa bawat tao. To say whether you are guilty or not guilty before God. Before God and before God. Good conscience. And what? Faith and faith. Alam niyo bakit may mga adjective? Para maintindihan natin. Faith and faith. What is the word and faith? Sabi dito, genuine. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Huwag kayong basta na lang na magsasabi na, yan kasi ang itinuro sa amin. Yan kasi ang ipinasa sa amin. For your faith to be genuine must be based upon the Bible. Amen. Hindi dahil sa sinabi ng senior pastor mo. Ang authority natin ay ang Bible. Amen. Ulitin ko, ang authority natin, hindi tao, ang authority natin, the Bible. Amen. Kahit sino pa yan, pag mali yan sa Bible, mali yan. Dito pala, pangit sisigaw. Sumisigaw ka pala. So, faith and faith. Faith is taking God at His Word. Pag hindi sinabi ng Bible, pag pinaniwalaan mo, apostasy yun. Kaya nga pag merong nakapag-usap sa iyo at medyo nakipagtalas-tasan at ang katwiran, basta! Meron ba nanalo sa basta? Patunayan mo sa Bible. Kung pinaniniwalaan mo yan, patunayan mo sa Bible. Kung hindi mo mapapatunayan sa Bible, pag akong kausap mo, hindi kita pakikinggan. Because the Bible is our authority. Are you with me? Amen. Graduate kayo, ina-launch ko kayo eh. Ina-launch kayo ng school eh. Are you with me? Ina-launch ba kayo na hindi kayo ready? Kung dito maka-open kayo, pag-iirap buhay, tanggalin nyo lahat ng uniform nyo. Marami pa kayong mahaharap na mas matindi pang magsalita kaysa ni Pastor Joey. Pumarap lang kayo sa mga kulto, Iglesia ng Cristo, ang dating doon. Abay mga kapatid, pagka hindi kayo magaling sa ang dating doon, puro Bible sila, kanya lang, out of context. Paano ka? Kasi sandali na, tatawagin ko lang si Pastor Loretta. Kanya lang, tatalawin ka naman ngayon. From which? Mula saan? Doon sa sinasabi niya ng charity out of a good heart, good conscience, faith and faith. Kasi, semicolon yung nakalagay dyan. From which, mula sa mga yon, some having swerved and turned aside unto vain juggling. Kaya ngayon ang magbasa ng Bible. Intindihan niyo? Sabi ng Bible, mula dun sa mga karakteristik na yon, may mga humiwalay na. Kanya, doctrine is lifestyle. Doctrine na pinag-uusapan natin dito eh. Pero yung mga sinabing iniwanan, lifestyle yun. See? Turn aside unto vain judging. Ano sabi dyan? Desiring to be teachers of the law.
There'll be teachers after this. Sabi ng Bible, understanding neither what they say, nor whereof they affirm. Nakakita na ba kayo ng mga ganyan? Of course, meron. Kasi meron sa panahon ni Apostle Paul. Meron daw na gustong magturo, pero hindi nila alam kung ano ang kanilang ituturo. Hindi nila alam kung ano yung sinasabi nila at kung ano yung kanilang tinitindigan. Basta. Ganyan ba tayo mga mananampalataya? Hindi tayo dapat ganito. Pero nung panahon ni Apostle Paul, hanggang ngayon, kasi kung hindi ito nangyayari ngayon, burahin na natin, na merong mga ganyan, teachers, pero they don't know what they're teaching. Ipinass on sa kanila, hindi nila pinag-aralan. Kaya sabi ko sa book of Acts, mas maigi yung mga taga-Berean kaysa sa mga taga-Thessalonian. Ano bakit mas maigi yung taga-Berean? Kasi si Paul na yung teacher nila pagdating sa bahay. Ano ba yung sinabi ni Apostle Paul? Tama ba talaga sa scripture yun? Tayo, pag nakabasa ng epistles ni Apostle Paul, magdududa ka ba? Kasi canonized na into the New Testament scriptures. Pero sila noon, mga kapatid, wala pa silang kompletong Bible. Pag nagturo si Apostle Paul, ang reference what? The Bible. Kanya pagka sino man nagturo, pagka wala sa Bible, mga kapatid, hindi natin pangahawakan yan. Sabi ng Bible, knowing this, that the law is not made for a righteous man, but for the lawless and disobedient, for the ungodly, for sinners, for unholy, profane, for murderers of fathers, and murderers of mothers. Kita niyo ba yung mga kasalanan na yan? Sabi ng Bible, for manslayers, for warmongers, for them that defile themselves with mankind, same-sex marriage, even bestiality, for men stealers, for liars, for perjured persons, and if there any other thing that is contrary to what? Look at your Bible. Contrary to what? Sound doctrine. Therefore, doctrine is a lifestyle. Kasi yan, kinukombat ng doctrine, yung mga immorality na nabanggit. Naunawain niyo mga kapatid? Wow. Kanya pagdating dito, sabi dyan, verse 11, according to the glorious gospel of the blessed God, which was committed to my trust. Alright. Makinig kayo. Hindi lahat ng salitang gospel na mababasa niyo sa Bible is the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. What is the gospel? Good news. The entire Bible is good news to them because this is God's revelation of Himself for us to get to know who He is. Amen. Alright? Amen. Kaya dito, yung glorious gospel dyan, of course, we can deduce na that has something to do with the gospel of the Lord Jesus Christ that will get men saved. Bakit? Kasi kung hindi tayo ligtas, hindi mo tayo mababago ng mga pag-uugaling, mga pamumuhay na bilanggit. Ano ang mga kapatid? Pero after salvation, Apostle Paul is talking about sanctification. Saved ka na eh, pupunta ka na sa langit eh, pwede ka na magwala. Pwede ka na magwala. Sanctification. Sanctification yan to the believers. Alright? Kaya ang sabi niya dyan, which was committed to my trust. Yan ang text natin. Kino-commit sa inyo the glorious gospel of the Lord Jesus Christ. You must be saved. Are you saved? Amen. Really? Amen. Sige. Dahil sinabi mo, bakit kita sasasalahin yan? Ikaw lang talaga nakakaalam kung ligtas ka o hindi. Diba? Walang iba. Kaya siguraduhin mo. Kasi hindi po pwede na yung salvation na tinuturo ng Panginoon Kristo at yung salvation na pinangahawakan mo, magkaiba. Magkaibang destination din ang pupuntahan mo. Amen. Ang salvation na sinasabi ng Panginoon Kristo sa langit. Kaya kung wali ang
sinasabi mo, hindi langit ang punta mo, so, siguraduhin mo. Amen. Kanya ako nagtuturo ng biblical repentance at saka biblical faith that will produce biblical salvation. Repentance and faith are two sides of the same coin. Alright? Alam natin na ang salvation is by grace through faith, not of works. So that's the other side of the coin. Ano ay yung repentance? Which is the other side of the coin. Pag sinabi mo na yung repentance doon ay works, hello, hindi pwedeng magsama po yun. Iko-contaminate mo ang kaligtasan mo kasi ang kaligtasan is not by works. Entiende? Amen. Sabi nila, hindi raw ako naniniwala sa repentance. Sino nagsabi sa iyo? Ngayon nga sinasabi ko naniniwala ako sa repentance. Biblical repentance. And biblical repentance is the other side of the coin. Yung faith is not of works. Yung biblical repentance cannot be by works. Amen. Sapagkat hindi pwedeng magsama yun. Pag pinagsama mo yung without works at saka yung works, your coin will not buy you anything. Amen. Diversion ng kaunti. Paki-plus mo nga, operator. Romans chapter 4, verse 4. Romans 4, verse 4. 4 verse 4. Now to him that, tingnan nyo, buhitan nyo sa Bible nyo. Now to him that worketh, yung gumagawa, is the reward. Pagka ikaw ay gumagawa para sa kaligtasan, ang tawag doon, reward. Kaya ang liwaliwanag doon, for now to him that worketh is the reward. Buhitan nyo, not record of grace. Kung ikaw ay naligtas dahil mayroon kang ginawa para ma-earn mo yung salvation, sabi ng Bible, it is not record of grace. Amen. Eh, ano tawag ng Bible? Listen to quote, but of debt. Utang, reward. Kasi gumawa ka, nagpagad ka eh. Unuan mo kapatid, dahil nagpagad ka, dahil nagtrabaho ka, may sweldo ka. Unuan mo. Amen. Ang kaligtasan, wala kang ginawa. Si Kristo ang lahat ng gumawa para sa iyo. Kanya, finished, ultimate work of redemption for man. Kasi kung ikaw ang gagawa, ang tanong, bakit kailangan pa ni Kristo mamatay sa krus ng Kalbaryo? At kung ikaw ay magsisisi para magligtas, hindi na kailangan ni Kristo mamatay sa krus ng Kalbaryo, magsisi ka lang. Binigyan ba nila ako ng pagkakataon magpaliwanag niya? Basta na silang lumayas ng mga wala silang utang na loob. Pati mga pastor na tinawag ko, to mediate for us, between us. Binigyan ba ako ng pagkakataon para magpaliwanag? Simple lang, wala pang 2 minuto na ipaliwanag ko na kung ano yung pinaniwala ko repentance. Kakaiba sa repentance nila. Naunahan mo? Amen. Kaya hindi pwede magsama yung repentance na nasa isip mo. Natatalikod ka, gagawa ka, pagkatapos sasabihin mo, kaligtasan by faith. Theory of God. Hindi pwede, hindi magkatugma eh. Sinasamsala mo yung doktrina of soteriology. Ano ba mga kapatid? O para maging maliwanag, let's go to verse 5. Ano sabi sa verse 5? But to him that, kanina sa verse 4, worketh. Dito, to him that worketh not. Ang liwanag yan. But what? Believeth. Yung salvation by grace through faith, ang biblical salvation, ang pinaka-compatible na word yan ay what? Faith and belief. Hindi po trabaho ang faith. Kasi kung trabaho ang faith, sinasangsala ni Apostle Paul na sinabi niya sa verse 5. Sabi dito, to him that worketh not, but believeth. Therefore, yung belief is not work. Naunawaan niyo mga kapatid, huwag niyo sabihin,
Di ba yung pagsampalataya gawa yun? Hindi nga sabi ni Paulo, but to him that worketh not. But what? Believeth. Therefore, believe, faith, and trusting is not work. Ano? To him that believeth, sabi diyan, but to him that worketh not, but believeth on him, we know that that is Christ, that justifieth who? The ungodly, nagligtas sa mga makasalanan. His what? His work? Faith. His faith. Yes, amen. It is not of works. Amen. Is counted for righteousness. Kaya huwag mo pagsamahin yung repentance na ang nasa isip mo work at faith na purely grace. Naunawaan niyo mga kapatid? Hindi naman sila nagtatanong eh. Kaya yung mga nagturo sa inyo na you need to repent to be saved. You need to repent. Sapagkat repentance will not earn you salvation. Kung ikaw ang tatalikod sa kasalanan, hello, paano ginawa ni Kristo? Yung ginawa ni Kristo plus yung pagtalikod mo. Thank you, Lord. Naisip niyo ba yun? Walang kakumpetensya ang Panginoon pagdating sa kaligtasan. It's all by His grace. Amen. Huwag mong ikontamina ng gawa mo. Ano yung repentance? The first use of repentance is in Genesis chapter 6 and verse 6. Attributed sa Panginoon yun eh. Genesis chapter 6 and verse 6. And it repented the Lord that He hath made man on earth, and it grieved Him at His heart. Ang ibig sabihin, ang Diyos may kasalanan because He repented. That is the first use of repentance in the Bible. Ang first use is telling us many things. Ang unang word na repentance attributed to God. Walang kasalanan ang Diyos, pero sabi doon, it grieved Him from His heart. Kaya nga ang repentance to be compatible with biblical faith, biblical repentance to be biblical, is a change of mind. Amen. Not a literal turning away from sin. Kahit na nagsisi ka na, nagkakasala ka pa. Paano nagligtas sa inyo yung physical turning away from sin? Meron bang tao na simula nung nagligtas, stop sinning? No. Ha? No. Kanya kung pag-aaralan natin, iba yung repentance na mag-earn sa iyo ng salvation sapagkat kasama niya sa faith, at iba yung repentance na gagawin mo nung ikaw ay maligtas. Kasi araw-araw dapat tayo mag-repent. Amen. Naunawaan niyo mga kapatid? Amen. Don't confuse me. I'm not teaching heresy here. I'm straightening up your false doctrine. Kasi baka talagang pinanguwakan mo na nagsisi ka, kanya ka naligtas. Hindi ka ligtas yun. Inisulto mo si Kristo. Yan ang ibig sabihin niya. Sinasabi mo, ako'y nagsisi sa aking kasalanan, kanya ako naligtas. Hello? Ikaw ang gumawa ng kasalanan mo, ng kaligtasan mo. Hindi si Kristo. Naunawaan mo ako? Amen. Pag-debate tayo, di-debate, mag-konsulta tayo. Tanongin mo ako. Puro Bible lang. Walang bakit lang. Kasi ako yung tinatamaan ng pala. Sa nipis ko na to. Kumilos na ako na ganyan. Hindi mo na ako tatamaan eh. Sa nipis eh. Naunawaan nyo? Amen. Balik na tayo. Kasi hindi naman yan. Okay? In fact, halika ko, may pagkain ba? May pagkain. Mas masarap kumain pagka gutom. Kaya gugutomin ko muna kayo. Pero kung nagagalit ka, problema mo yan. Paggalit ka sa scripture, binabasa mo lang ang Bible. Arinig. Amen. Kung hindi pa kayo nakarinig ng preacher na kagaya ko na binabaybay ng verse by verse, problema mo. Kasi ako, 2 taon na walang outline.
Word by verse. Oh. Ano sabi dyan? Kanya nagpapasalamat si Apostle Paul, and I thank Christ, Jesus our Lord, who had what? Enabled me. Alright? For he that counted me faithful, putting me into the ministry. Ang progression ay ito. Binigyan ka muna ng Panginoon ng kakayanan. At yung pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon na spiritual gift, dapat nagtapat ka doon. Kasi kung hindi ka nagtapat, hindi ka rin gagamitin ng Panginoon. Are you with me? Kaya sabi doon, the Lord Jesus had enabled me, for that He counted me faithful. Yun. Mas masarap magturo pagkakainan. Lagyan natin. Haba-haba na ito kasi mas masarap magturo pagkakainan. Ano ba ito, Brad? Ano ang chaser natin dito? Sabi niya, ano? For he had counted me faithful, putting me into the ministry. God enabled you, nagpakatapat ka, nilagay ka sa ministry. Kaya hindi katwiran yung sinasabi. Para siya maging tapat, bigyan natin ng ministry. Narinig niyo ba yung mga ganyan statement? Narinig niyo yung ganyan statement? Mali yun. Hindi yun politiko. Binigyan ka ng kakayanan, spiritual gift. Pagkatapos, nagtapat ka, at habang nagtatapat ka, ilalagay ka sa ministry. Unawaan niyo mga kapatid. Kanya yung conformant niyo ngayon, hindi nangangahulugan na automatic teacher ka. Kaya sabi dito, faithful in the gospel, the glorious gospel of Christ, which was committed to our God. Study the Bible daily. Para pag kami nagturo ng ganito, hindi kayo nagugulat. Nabasa ko na yan. Pero yung pala ibig sabihin. Diba? So, ano sabi dyan? Who was before a what? Blasphemer, a persecutor, and an injurious. But I obtained mercy because I did it in ignorance. I did it ignorantly in unbelief. Kanya nga sabi ko, doctrine is a lifestyle. Bakit? Sinasabi ni Apostle Paul yung kanyang path before he got saved. Are you with me? Ang turning point is the glorious gospel of the Lord Jesus Christ. Look at verse 14. And the grace of our Lord, the grace of our Lord Jesus Christ was exceeding what? Abundant with faith and love, which is in. Mahalaga yung preposition na yan, which is in Christ Jesus. Yung grace na sinasabi, yung faith at yung love, hindi inherent sa atin yun. Are you with me? It's in Christ which have been bestowed upon us. Unawaan nyo? Wala tayong righteousness of our own. Lahat yan in Christ. Unawaan nyo? Kaya pag may nagmamalaki na siya ay gracious, siya ay with faith, siya ay loving, at hindi naman nakikita ang Panginoon Kristo sa kanya, hindi po totoo yun. This is a faithful saying and worthy of all acceptation that Christ Jesus came into the world to save who? Sinners. Ano sabi niya? Of whom I am. Yes. Lahat tayo may past history. Binago tayo ng Panginoon. Kaya kung hindi ka nakaranas ng pagbabago na si Kristo lang ang makagagawa, baka hindi ka ligtas. Kasi madali naman magpanggap eh. Daanin lang sa ganda ng damit. Oh. Or iba. Ito niyo, kanina po wala nasa labas niyo. Wala nagsasabi eh. Kung mahal niyo si Pastor Joey, dapat yun, pinababayaan yun. Hindi po namin nakita. Pagka merong kumakain, pagkatapos meron dito, may napatikit na kanin. Alam yung mga kapatid, sinasabi. Kasi pagka hindi mo pinasindalay ka ng bagyo. Kaya dapat mahal mo
Open rebuke is better than Secret love. kaya pagkamahal mo talaga, sasawayin. Amen. Dahil mahal ko kayo, ayaw ko kayong pabaunan ng doktrinang mali. Amen. Kung meron man ako'y pababaon sa inyo, pag-iisipan nyo kasi pag-aaralan nyo yun eh. Huwag nyo sabihin na, ay, yung lahat na sinabi ni Pastor Joey tama. Sinisigurado kong tama. Pero dapat siguraduhin kung tama. Amen. Kasi baka mo kaya may mag-repeat lang sa sinabi ko. Maniniwala ka na. Kung sino yung kausap mo, nandun ka. Kapag ang kausap mo si Elizabeth Soriano, o dating doon ka. Pag ang kausap mo si Kulilig, o saragad ka. O, hindi. Dapat, kung ano sinasabi ng Bible, regardless sino ang magsalita, laban or pro. Nakunahan niyo ba? Amen. O, ano sabi dyan? Howbeit for this cause I obtain mercy, that in me first Jesus Christ might show forth all long suffering for a pattern to them which should hereafter believe on Him to life everlasting. Napansin nyo? Ano sabi dito ng Apostle Paul? Howbeit for this cause I obtain mercy, that in me first Jesus Christ, ano sabi dyan? Might show forth. Ibig sabihin, sa buhay ko, si Kristo na sa akin, ay mamanifest. Amen. Hindi pwedeng Kristiyano ka, hindi makikita si Kristo sa buhay mo. Amen. Kaya yan ang sinasabi dito na ang pamagat ng message natin, kaya ako pa yung ulo. Doctrine is lifestyle. Doctrine is lifestyle. That in me, Jesus Christ might show forth all long suffering. Ano sabi dyan? For a pattern. Ang buhay natin maging example. For a pattern. To whom? To them which should hereafter believe on Him to life everlasting. Hindi kayo mga kapatid, namitis ko niyo. Inampasin niyo. Ang buhay natin, sabi ni Apostle Paul, might be a what? A pattern, a testimony. Para kanino? Doon sa mga sasampalataya pagkatapos ng araw. Mas maraming magaling magturo ngayon sa iyo. Pero sa mga magagaling magturo, kahit hindi magaling, dapat makita sa buhay nila. Amen. Bakit? For we are the living epistles of Christ. Maraming mga tao dyan, hindi naman makabubukas ng Bible. Pero ang Bible na bukas sa kanilang paningin, yung buhay. Comparing scriptures with scriptures, pero ba akong binalit? O, yan ba ang akusahan nila ng apostasy? Yan ba? Isip-isip sila. Now unto the King eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. Bakit nasabi ni Apostle Paul yan? Sapagkat kahit na yung buhay niya, biyaya ng Diyos. Amen. Christ in Him. Oh, verse 18. Ito ang commission. Kala nyo, 11 lang ang commission. Ayan sa verse 18. This charge I commit unto thee. This commission. This charge I commit unto thee. Hindi ka maniligaw. Sino? Son Timothy, according to the prophecies which went before on thee. Wala ka pa salita ng Diyos to Timothy. Wala pa ako salita ng Diyos. Ariwin na. Kaya tayo ang mag-a-adapt sa sinasabi ng Bible. Hindi natin gagamitin ng Bible to adapt sa buhay natin. Pagbabago ang panahon. Pero ang salita ng Diyos hindi magbabago. Dati, wala silang drums. Ngayon, may drums na. Bakit? Kasi yung drums daw ang pang-akit ng mga hello. Eh, yung mga nagsasabing nag-drums sila. Dumami ba sila? Nagbago sila ng panahon. Kasi, in fact, mga kapatid, pag-aralan nyo kung paano yung worship sa temple. Pag-aralan nyo, may mga music arrangement na ito, diba?
At kung meron silang musical instrument, ano yung musical instrument na nakakapasok lang sa sila? Bible knowledge student kayo, mag-research kayo. Oh. Pero sabi niya, that 24 of thee, that thou by them, by what? By the doctrine, by the word of God, by them, by what? Mightest war a good warfare. Ano natin, anong tawag dito, yung strategy. Kasi pagka-gera, battle of the mind siya. Nagsisimula yan sa war room. Doon pinaplano ng mga generals yung attack, yung depensa. So ano sabi doon? That by them, yung doctrine, the glorious gospel, yung morality natin, power of the Holy Spirit in us, mightest war a good warfare. Ang pagpapanalo natin, mga kapatid, wala sa atin. Wala sa galing natin. The battle is the Lord. Comparing to victory with people. Ano sabi niya? Holding faith. O, pakibinugan niya. Holding faith and a good conscience, which some, having put away concerning faith, have made shipwreck. Ano yung dalawang binanggit dyan? Faith and good conscience. Hindi dapat maghiwala yun, ha? O, binibigyan ko kayo ng pag-aaral tama ng Bible, ha? Binasa nyo lang yan, hindi nyo naintindihan. O ngayon, sasabihin ko sa inyo, ang faith at saka good conscience, hindi pwedeng maghiwalay. Bakit? Ang sabi ng Bible, which some having put away concerning what? Faith have made shipwreck. Meron daw mga tao na pinaghiwalay ang faith at saka yung conscience. Wow. Meron silang faith, pero yung good conscience, wala na. Wow. Oh. Ano yung good conscience? Kung sino ka, yun ang nakikita ng Diyos. Yun ang mananagot. Magsasabi, guilty or not guilty. Tanungin ko kayo, bakit may mga pastor na binaboy ang ministry? Ang issue faith, body of belief, doctrine. Yung sabi natin, doctrine, kayo na ba? Doon ba sila, ang gagaling natin na sa doktrina. Pero bakit nilapastangan ang mga kabataan, kahit na matanda, basta may ngipin ka, papatulang ka ng mga pastor na yan. Hindi ako takot, Brad, huwag mo ako sawayin. Pakalanan ko pa rin ito. Bakit? May pananampalataya, may doktrina, wala na ang konsensya. Amen. Ingat kayo mga kapatid, nasa Bible yan. Almost 2,000 years, 1,500 years. Huwag kayong mahiyang pag-usapan ito kasi nasa Bible ito eh. Ang galing mo sa doktrina, sa moralidad, pag hello, kaya meron nagsabi, bakit ang morality sa inyo puro sexual sin? Bakit hindi nyo isama ang pera? Kaya ang commitment mo sa church namin, kahit na piso, pag nakadispal ko, kahit na piso, I will step down from the ministry. At sinasabi ko yan, openly. Pag meron tao na sinabi, inabuso naman ako ni Pastor Joey, magsabi ka publicly, patunayan mo lang. Pag napatunayan mo, I will step down in the ministry. Lahat ba ng pastor may ganitong confidence pagsalita publicly? Bakit? This man of God is no longer president, no longer a principal of our school, no longer the pastor of our church, no longer a member of this church. Do you know that guy? Di ba nakakahiya? Di ba nakakahiya? Eh, ang dami ng warning sa'yo eh. Hindi ka nagtanda eh. Ngayon, magagalit ka, pinabli ka. Hello,
Nakasulat na sa Bible yan. Yes. May mga tao concerning faith and good conscience. Iniwan yung good conscience. Yung faith, ang galing magtuturo niya. Hindi ka mananalo, Brother Big. Ang galing magturo niya. Pero tingnan mo, moralidad bagsak. O, tuloy natin, isang verse na naman yan. O, boom, Hymenaeus and Alexander, kilala niyo yung mga tao niya? O, alam niyo kung sino yung mga tinutukoy niya, Apostle? Hanapin niyo. Alexander could be Alexander the coppersmith who did him much trouble. Comparing scripture with scripture. Whom I have delivered unto Satan. O saan ginamit ni Apostle Paul itong phrase na I delivered him unto Satan? 1 Corinthians chapter 5. Yun ang nagkasala ng immorality against with his stepmother. O are you with me? Sabi ni Apostle Paul, ibigay kita kay Satan yan for the destruction of the flesh, but for the saving of the soul. Yes, amen. Bakit? Kasi makakasira. Common knowledge na eh. Nasisira na pati iglesia sa Corinth. Oh, whom I have delivered unto Satan, that they may learn not to what? Alam mo ba, kahit na nagpapakilala ng pastor o sino man yan, ang buhay nagbablaspheme. Danger. Hello? Amen. Danger. Sound the alarm. Sapagkat hindi lahat na nagsasabing baptist ay baptist. And by the way, pagka sinasabi mong baptist ka dahil ino-connect mo kay John the Baptist sa pagiging baptist mo, wala akong respect baptist. Why am I Baptist? Sapagkat ang nag-baptize kay Kristo si John the Baptist. Mga kapatid naman, mag-aral naman kayo. Si John the Baptist is an Old Testament prophet. He has no part in the church age. Bakit ka naging Baptist? O, tatlo yung sagot ko dyan. I'm a Baptist, number 1, by choice. Nung ako'y magkakaroon ng magpapabautismo, ayaw magpabautismo sa Baptist. Bakit? Mayayabang ang mga Baptist. Sila lang daw may authority mag-baptize. Sabi ko, alam ko na may baptism sa Bible, pero hindi ako mag-baptize sa Baptist kasi yayabang niya. Tama po. Oh. Sila lang daw may authority. Lubog lang sa tubig yan eh. Lahat pa na nilubog mo sa tubig, ligtas. Sa apa natin? By choice. Number 2, by conviction. Kanya nga, naniniwala tayo sa acrostics na Baptist. May sa dulo. Ano yung B? Bible as the sole authority of Christian faith and practice. Pag ako nagturo niya, yung Baptist acrostics na yan is just an overarching short statement, but it doesn't govern all Baptists. Letter B pa lang, magkakahiwalay na tayo. Bible is the sole and only authority of Christian faith and practice. Is that true? To all Baptists? Lahat ba ng Baptists naniniwala na this is the very inspired and preserved Word of God? O di ba kaibat tayo? Naniniwala ako na inspired and preserved. Kahit na sino sikat ang magsabi na ito hindi inspired, ito may mali. Mali siya. The sole authority of our Christian faith and practice, may mali. Naitapo natin, may mali pala. Naano anong ibig sabihin ng mga ganun statement? Hindi porkit sikat at mayaman magaling. Paniniwalaan nyo mga kapatid. I have 65 PowerPoint presentation proving that the King James Bible is both inspired and preserved. Amen. Hindi po ako nagsasabi na ito inspired. Bakit inspired? Basta! Walang mananalo sa basta. 65 PowerPoints proving why I believe that the King James Bible is inspired and preserved.
Some of you have gotten it already. Sapagkat kung mga 3,000 humingi ng outline na yun, nabigyan ko sa buong Pilipinas at sa ibang bansa. I personally made it. Kinonsise ko from many books that I read. Pag hindi ka naniniwala na ito ay perfect word of God, may mali. O ituro mo sa akin yung mali para ma-highlight ko at hindi mo na masahin. Ganun na kasimple yun. Hindi naman lahat magkakaparehan. Individual soul liberty. Bakit may mga pastor, nagpapastor ng multiple churches? Naniniwala sa individual soul liberty. Aral-aral, SF, kumetay. Hindi porkit ginagawa ng malalaki at ng mga sikat, tama na, ha? Are you with me? Amen. Mga kapatid naman, magkakaroon naman tayo ito, authority natin, hindi tao. Ang nagpapala sa atin is the God who honors faith and rewards the faithful. Don't serve men. Don't be loyal to men. Be loyal to God, who have saved you and called you with an holy calling. Paki-flash na, Brad. Amen. 2 Timothy chapter 1 and verse 6. Paki-flash. Nako. Kung nandito sila, abaan ko ba? Dahil wala sila rito. 1 Timothy 1:6. 1 Timothy 1:6. Second Timothy. Andiyan lang yan. Makikita natin yun. Andiyan lang yan. Sa Bible. Kasi di naman talaga kasama sa isip ko. Muli lang. Kasi baka sabihin nyo, 1:9, 2 Timothy 1:9. 2 Timothy 1. Amen. Ayan o. Liwaliwanag ka. 2 Timothy 1. Who hath what? Saved. After you have saved us, called us with an holy call. Kanya nga ang tinatawag ng Panginoon, yung mga ligtas na for a purpose. Hindi lulusot ang Calvinist dyan. Parang may Calvinist dito na tinawag unto salvation. There's no such thing as election unto salvation, calling unto salvation, election unto salvation. There's no such thing. Always unto purpose. Who hath saved us and called you with an holy calling. Ano yung magiging calling sa church? Ano yung magiging calling sa church? Sabi ka, not according to our work, but according to His. May lalo rin ang Panginoon. God created you for a reason. And grace, which was given us in Christ Jesus when? In God's foreknowledge. Alam na ng Panginoon kung sino maliligtas at hindi maliligtas. At kung maliligtas ka, alam na ng Panginoon kung ano ang plano niya para sa iyo. Amen. Kaya ano sabi doon? Concerning faith, took away good conscience. Illustration, yung tanong ako ka, dito ko na kasi pagkano. Ship is the faith. Barko. Ang barko, yun ang pananampalataya. Yun yung body of beliefs. Are you with me? Yung good conscience is the anchor. Pagka may bagyo, pagka nakataong yung barko, anong inuhulog?
angkla para hindi mag-break away. Pagka may bagyo, ihuhulog yung angkla para hindi tangayin ng agos, ng alon, hindi tangayin ng hangin. Para may nag-apply ng kapitan. Sabi ng may-ari, yung may-ari talaga nag-interview. O paano gagawin mo kapag yung barko nasa gitna ng dagat, may dumating na bagyo? Ihuhulog ko po yung angkla. Sabi ng may-ari ng barko, isip-isip. Paano kung meron ulit na dumating na isa pang bagyo? Ano gagawin mo? Ihuhulog ko po ulit yung angkla. O isa tanong lang. Pag kami dumating pa ulit na bagyo, anong gagawin mo? Ihuhulog ko po yung angkla. Sabi ng may-ari ng barko, wala na ito, lukuhan na. Saan ka mo kumukuha ng angkla? Bakit ang dami mong angkla inihuhulog? Sabi niya, kung saan ko kayo kumukuha ng bagyo? Yun po yung padala ng bagyo. Meron kang aral. Dapat naka-angkla yun kay Kristo. Para yung aral mo hindi magbigay sa iyo ng yabang, hindi magbigay sa iyo ng attitude. Mas magaling ako sa kanila lahat. Hindi. We learn from one another. Amen. Kanya ako pag nagtuturo, sit down conference. I ask question, you answer, you ask question, I answer. We learn from one another. Mga kapatid, doctrine is a lifestyle. In fact, kung paghihiwalayin natin ang doctrine at saka morality, ano pipiliin mo? Magaling sa doctrine, baboy sa moralidad? O, napakagaling sa moralidad. Wala talaga, wala kang maititinda. Pero walang doktrina. May pipiliin ka? Wala kang pipiliin. Kasi hindi ka pwede paghiwalayin ang Bible doctrine at ang Bible morality. Amen. Pag ako ngayon, pagkatapos ko mag-preach dito, in-ordain namin kayo, in-empower namin kayo, in-commission namin kayo, at pagkatapos, bandang huli, kinabukasan, makikita mo, pasuray-suray ako sa kalsada. Lasing. May kasama akong babae, kaakbay ko, hindi yung pinakamagandang babae. Kasama natin dito. You know? Maniniwala ako sa akin. Mahalaga yung tamang. And by the way, sabi ni Apostle ko, against an elder, receive not an accusation, but before 2 or 3 witnesses. Kinuha niya yun sa Old Testament. 2 o 3 na nakasaksi sa isang pangyayari. Pag-ingat ka, mananagot ka. Pero alam niyo ba, sa panahon natin ngayon, hindi na nga masyado pwedeng i-apply yung 2 or 3 witnesses. Pagka merong zoom out, tapos, Mga kapatid, maniwala kayo sa akin, magpapaliwanag kayo. Kaya mahirap sa panahon natin ngayon. Lilipat, pupunta kayo sa ibang lugar, malayo. Doon ko nararanasan, malayo na ako sa ano. Siguro dito, pwede na. Diba, gano'n pumapasok yung sa kaisipan? Malayo ko, wala nakakakilala sa akin dito. Pwede. Kaya ako, pagka nagpumasok sa hotel, pinapakilala ko, pastor ako. Para wala nang kakatok sa kwarto mo. Sir, massage? Wala na, kasi yung receptionist yung sabi, yung room number 8, huwag yung gagalawin yung pastor yan. Huwag yan ang kakatokin, baka patayin kayo ng Panginoon, pinag-iligsuran niya. Identify na. Ano nga yung mga kapatid? Kasi kayo, ngayon, pero bukas hindi ko na kayo kilala. Pero ako kilala nyo. Ano ngayon ang magiging tingin mo sa akin kapag tingin ko walang nakakakilala sa akin sa lugar na yun at oras na. Ano nga yung mga kapatid? When was the last time the teaching was separated from the teacher? The preaching was separated from the preaching. Okay. Last verse. Philippians 1:9. Philippians 1:9. We're just, binasa ko 1 Timothy chapter 1. Comparing scripture with scripture.
Philippians 4:9. Philippians 4:9. Sabi dito ni Apostle Paul, those things which you have what? Both. Pag sinabing both, simultaneous. Both learned, received, and heard, and seen in me. What's the word? Do. The word do there means imitate. Lahat ng natutunan mo sa akin, lahat ng tinanggap mo sa akin, by any means, whether that is through public teaching or what, napakinggan, nakita mo sa akin, gayahin mo. Ito ba nasasabi pa ng mga pastor? Sinasabi ng mga pastor, yung turo ko, sundin mo. Pero huwag mong gayahin ang buhay. Pwede ba yun? Eh, the last time I asked Paul, hindi pwede yun. Hello? The last time I asked Paul, it wasn't so. Kaya akala nyo, natanggap na kayo ng diploma. You're representing our Savior. You're representing your church. You are representing our school. A very prestigious school. A very prestigious Bible school. Piedmont International. Because an international recognition. Dalhin niyo yan sa anumang bansa. Pagdating niyo doon, pwede kayo magtulong sapagkat meron kayong kwalifikasyon. Sabi diyan, in the Asia-Pacific region, yan ang saklaw natin. Yung international, isa lang naman yan. Dahil magkapatid sila, pinag-iwalay lang nila for the focus ng promotion and influence. Pero alam niyo mga kapatid, it speaks for ourselves. Research and graduate school system. You are part of the system of ongoing studies. I hope I have demonstrated to you this afternoon, short span of time, what kind of a preacher, what kind of a representative representing Piedmont in the Southern Luzon. Maraming salamat po.